Ayan mga paps, bali maghahaspi po tayo dito po sa cabinet drawer. No, mga paps, no, yung iba may haspi na mga paps. So dito ipapakita ko lang po sa inyo at gusto ko pong i-share sa inyo kung ano po yung gagawin ko rito sa drawer na ito. Ito po ay hahaspian ko po mga paps, no. Ito pong drawer na to ay nakapreparasyon na po ito para po mahaspian. So na primeran na po ito, na batakan, na primeran. So dito ang gagawin na lang natin dito ay haspian po natin ito. So ang aking magiging grano rito mga paps ay simple grain lamang po ito. Ito po ay diretso lang na grano at wala po itong buko. So ang ginagamit ko pong pampunas dito mga paps na sa wood stain diretso po rito sa surface na aking haspian ay estupa po. Pero pwede po kayong gumamit ng malinis po na basahan kung ayaw nyo pong gumamit ng estupa. So ayan mga paps, no, bali yung gilid. Kung mapapansin nyo naman, ito naman pong likuran ng drawer po ay hindi ko po binatakan o minasilyan. Ayan po ay lalagyan ko lamang po ng primer. So dito mga paps, no, ito po ay ginamitan ko po ng D4 po na brush. Tapos medyo pinupudpud ko lamang po yung medyo makapal po na grano para po magmukha po siyang pino. So ayan mga paps. After po nyan mga paps, no, kapag ginano ko na, pupunasan ko uli o papahid ko po uli itong ano na to, brush. Ayan. Tapos ayan, babalikan ko uli siya ng tuyo pong estupa para numipis po yung grano niya o maging pino pa siya. So ayan mga paps, sa edging naman ho ng drawer. Tapos sa may siding naman po, ito pong susunod natin. So ayun mga paps, no, napakadali lang po mag-haspi kung pang-beginner lamang po itong ganitong klaseng pag-haspi. Ayan. Para po hindi tayo medyo mahirapan, hindi na po tayo gagamit pa ng design po na may buko. Pero kaya po natin yan mga paps. Bali, ito lamang po ang gusto ng ano natin, no, ng ating bossing. Ganitong grano lang ang kanyang gusto. So ayun mga paps, matapos na po natin itong maiporma na sa gusto nating haspi o grano, ito po ay bubugahan na po natin ng ang ating sanding sealer o lacquer sanding sealer. So ayun mga paps, bali ito binubugan ko na, so hindi ko po na ipakita sa inyo ang aking naging mixeration po rito. So ang aking naging templada rito mga paps ay 3 pong parte ng lacquer sanding sealer at isang parte naman po ng lacquer thinner na may lacquer flow. So dito mga paps, yung kanina mga paps, no, so natapos ko ng ma-sealer ng 2 patong. So dito naman magtitimpla naman po ako ng aking magiging pang top coat dito. Ang gamit ko pong top coat dito ay urethane top coat na matte finish po ito mga paps. So ayan, hinalo ko po yan na mabuti mga paps kasi buo-buo po yan. Kailangan pong haluin. So ang mixeration kong ginamit dito mga paps ay 3 part ng urethane top coat matte finish, tapos at isang parte naman po ng catalyst niya mga paps, ng pinaka hardener niya. Isang parte po niyan mga paps, ito pong lata na binubuksan ko. Tapos isang parte naman rin po ng urethane thinner. So parehas lang po ng templada yan mga paps sa pagtimpla ng lacquer sanding sealer. So 3 parte ng urethane top coat, tapos isang parte naman ng catalyst, ito pong maliit na lata. Tapos isang parte rin naman po ng urethane thinner. Pero ang ginawa ko rito mga paps, kinalahati ko po yung 1 litro, tapos ikinalahati ko rin po yung catalyst na ginamit ko. Kasi kalahating litro lang yung gagamitin ko para po sumakto sa 6 na drawer na bubugahan ko. So dito mga paps, after ko pong malagyan ho ito ng urethane thinner, ay hinalo ko po muna ito ng mabuti. Kasi magiging cause po nito kung hindi natin nahaluin ito ng mabuti mga paps, mamumuti po ito. Kasi ang matte finish po na urethane thinner ay buo-buo po yun. May buo-buo po siyang halo na kulay puti, no? Kailangan po matunaw yun. So kapag gumamit po kayo nito mga paps, make sure nyo lang po na haluin mo muna ng maigi bago nyo po gamitin.
So ayun mga paps, sinimulan ko ng bugahan po itong 6 na drawer. So ayan mga paps, iniisa-isa ko po muna yan. Ang ating magiging second coat dito mga paps, after po ng 10 minutes, no, hindi po natin to hihintayin na matuyo, kasi kapag matuyo ito, once na matuyo po ito, tsaka po natin to i-second coat, dun po tayo magkakaroon ng problema. So habang basa pa mga paps, i-second coat natin ito para hindi tayo bumalik sa dati o sa number 1. At ang loob nitong drawer mga paps, ayan po yung makikita nyo, ayan na po yung kulay niya, medyo ivory po siya na kulay. At ang gamit ko ditong spray gun mga paps, no, ay ito po ay galing po sa Inco, pero hindi po ito sponsored ng Inco. So Inco, baka naman. So ayan mga paps, tapos na ho natin itong ma-top coat, no. So hintayin na lang po natin to ng after 24 hours bago po natin to ikabit dun mismo sa sa pagkakabitan niya. So ayan mga paps, napakadali lang po ng ganitong klaseng trabaho. O pwede nyo po itong gayahin kung kayo po ay magdi-DIY. Ang gawin nyo lamang po mga paps ay i-follow nyo po ako mismo dito sa Facebook page na Paps TV, at meron rin po akong YouTube channel na Paps TV. So ayan mga paps, bali na ikabit ko na to. Kinabukasan na ikabit ko na, ayan na po siya. So ayun mga paps, napakasimple lang po ng disenyong ito ng aspi na to, no. Wala po siyang mata, kundi lamang po yung grano niya, diretso lang. So ayun mga paps, kung gusto niyo po makapanood ng mga ganito pang klaseng video tungkol po sa construction, maaari niyo po akong i-follow mismo dito